parang nararamdaman ko nung season na yun na parang nag-a-align na yung stars para bumagsak ako, para sumuko ako. Kasi ang hirap talaga kalaban ng utak, di ba? Ang dami ko ng mga nakikitang signs nung season na okay, na-bottom ako dito. Okay, di na na-appreciate yung pink pack. Boom, napilayan pa ako. Complete fracture. So parang tatanggap ko na matatanggal na ako. This season, parang nararamdaman ko siya ulit. Okay, nag-umpisa akong ma-bottom 3. Tapos ngayon, sobrang in my head na naman ako. Pero nung time na yun, napilayan ako. So kahit anong mayayari, uuwi talaga ako. Ngayon na naman akong pilay. So kailangan ko ilaban to hanggang dulo. Everyone, so welcome to our shoot. It's pang ilang shoot na natin. Oh my God, it's our episode 8. Yes, thank you Brittany Palazzo for the location. Yung ngayon, I'm not so sure about it. It's not something we would see at a runway show. To me, that is my best runway talaga. And I think hindi yun nag-come across sa mga judges during that season. So parang gusto kong ipakita sa kanila na hindi, kahit anong gawin nyo, this is my favorite runway and maganda ako dito. And paano ko pa siya i-elevate from rollers na nakababa, ginawa natin siyang Korean perm na nakataas na, and naaliw naman sila sa reveal ko din. And sayang lang kasi may pin-repair ako dun na face mask na gamit ko sana, ginawa ni Tiny Deluxe na super gandang face mask na wala before the runway. So hindi ko alam kung ano nangyayari. Kaya sobrang lala talaga ng kaba ko during this day. Pero nagawa naman ng paraan, maganda naman. Pero at the back of my mind, tanggap ko na bottom ako ngayong episode. Hi, I'm Calvin Barrias, Venus Deluxe designer for Rupert Runway. Ikaw din yung gawa ng season 1 niya na role. Yes po, yung Pink Runway. Actually, nung una, medyo iniba ko siya talaga na, as in malayo yung design. Si Mrs. siyempre bilang campy queen, kailangan meron something na parang, okay, Mrs. to. In-elevate lang namin yung look. Tapos yun pa din naman yung namin, yung parang concept namin na mas campy kung like pag nag-reveal siya, another robe. Kung may reveal, i-reveal. Pagka-reveal, robe pa din siya. That's so Macy's. Sobrang dali lang ka-work ni Macy's. Kasi like, nung nag-message siya, yun ang design, tapos nung na-approve na, ganyan. Parang binibigyan niya na akong freedom na parang ikaw nang bahala as a designer kung paano mo ma-elevate yung look, kung paano natin mas mapapaganda. Mga misis, so ayan, nagutom na tayo. Buti na lang, napaka-generous ng Glass House at ng Chicken Deli. O di ba may pa-food sila for us. So, meron din silang pinrepare ng mga questions for me to answer while I'm eating, di ba? Sabi nga nila, don't talk while your mouth is full, but talk if you're hungry. Sorry. If you were to come up with a chicken-related drag name, what would it be? So, Nectar dati. Ang tawa ko kasi pinangalanan nung AFAM na owner na Daddy David. Hi Daddy David, pinangalanan niya yung isang pulutan sa Nectar na chicken na pokpok manok. Parang gusto ko yung drag name, pokpok manok. Diba? Love it. So thank you so much once again, Chicken Deli. So yung DragCon booth ko is about me, about kung ano yung naipakita ko noong season 1. So naglagay ako dito ng elements na gravity inside the popcorn, ng wigs. Sobrang in my head pa rin talaga ako this past few episodes. Nagkaroon ako ng doubts, na bottom ako. Inilalaban ko pa rin kahit alam kong hirap na ako. And in this episode, lumabas yun ng bonggang-bongga. Aware ako na hindi maganda yung nagawa ko sa aking booth. Maganda sana yung booth ko, maganda yung idea. Kinain ako ng doubt, ng kaba and all that na parang okay, kailangan kong mag-reset. Yung parang gano'n. Tapos, so tanggap ko. Tanggap ko na parang ito yung episode na okay, kung bottom ako,
deserve ko talaga ma-bottom and wake up call to for me na, huy bakla, ano ba, lalaban ka ba o hindi? Parang ganon. Nandito tayo ngayon sa Studio Lodge. Mag-shoot tayo ng aking booth kung saan tayo booth. Ang booth! Okay, let's go. So, kasama ulit natin the very, very special team. Andito sila. Oh, ayan, ang Team Kim. Hello. Siyempre, set design by Matilda. Ayan ang ating set design today. And very, very special din itong ating shoot dahil this week nag 3-year anniversary ang aking institusyon. And ngayon, isasama natin sila dito sa ating The Mrs. Experience, no, ang aking booth. So, tingnan natin. So, enjoy sila. Let's go! At umuulan ulit, no? Tuwing shoot natin, umuulan ulit. So, sana swertehin tayo. Lalo. Charay! Hi, I'm Rika from Ilstay. Masaya, sobrang saya. Kasi first time ko yung kapag mamakita si Mrs. na dito sa shoot. And parang great experience. Noong June 2024, nung time na parang sobrang down yung mental health ko. Nanood ako ng season 1, then dun ko siya nakilala and dun niya ako nakuha. Since sobrang down ko noon, parang nagkaroon ako ng warmth or comfort sa kanya. Hindi ako papayag na hindi ko siya makita that year kahit once lang or twice. Kaso, ayun, nandito pa rin ako. Hindi na ako from Bicol. Sobrang saya kasi siya parang energy booster ko. So, parang na rin, nakikita ko din yung mga friends ko, may mga nakilala ako. Tapos, pag napapanood ko siya, parang nai-inspired ako kasi sobrang galing niya. Ayun, sobrang niya sa craft niya and sa art. Sobrang painful din na maka-lip-sync ko si Kianan. Ang hirap makita na parang nawala yung chance niya because of me. I also want to win and I know she's one of the best contender. And alam kong kaya niya akong lamunin in that lip-sync, but given all the pressure, all the sleepless nights, I'm happy na nanalo ko. I'm sad for Kiana, but nakagain si Kiana ng friend in me. Insty, pasok na! Hello! It's our 3rd year anniversary. And hindi naman magkakaroon ng gantong experience, di ba, kung wala ang Insty. So, kayo mga stage mom ko, thank you so much for saying yes. Hello, mabuhay! I'm Teresa from Viñas Institution. Narinig ko po siya from my friend. So, shout out kay Jamela po. Last year, October 2024, when I became a drag fan, nung nanood na po ako ng season 1, si Mrs. agad yung nag-caught ng attention ko. So, that's the story po on how I saw or knew Mrs. po. Aside from her talent, her artistry, yung warmth po talaga. First saw her nung February sa Ayala Malls, nung show na doon. Public show siya, but kahit sobrang layo ko po sa kanya, grabe yung warmth ni Mrs. na nabigay niya sa akin. And parang because of that, mas minahal ko pa po siya. Hello po, ako si Jenny from Insty. Ako po si Precious from Insty. Nag-enjoy po kami today. Actually, galing pa kami Nueva. Tapos from Nueva, bumahay kami dito kaagad. Tapos ayun, worth it naman siya lahat. Second anniversary ng Insty. Tapos, sumunod kay Tiny. Doon kami nag-usap ulit. Birthday show. Tapos, birthday show ni Tiny. Tapos, next ay yung birthday ni Mrs. Doon talaga nag-start. Tapos, meron kasing isang doon, parang umattend din siya ng show. Simula doon. Tapos parang nag-uusap na, ganun. Tapos, sabay na rin kaming pumupunta ng mga shows. Yan, nag-aayaan. Ni Mrs. I think yung after nung birthday show ni Tiny, yung next na namin is yung nag-Hive Bar, yung Divine Divas. So, medyo matagal din kaming hindi nag-usap nun, pero through Mrs. na reconnect yung namin. Tapos umatin na kami ng ibang show outside shows. sa drag. Tapos dun nag-start. Yes. Tapos, umamin ako sa kanya ate. Tinatanong niya kasi, so umamin ako, tinatanong niya kasi,
Sino daw ba crush ko? Sabi ko, meron. Tapos sabi ko, ikaw. Ayaw niya maniwala. Ewan kung bakit. Kasi April 1. April Fool's Day. Tapos sabi niya, tapos sabi ko, hindi na talaga April 1 ngayon. Parang 12 na. April 2 na. Gusto na. Doon na tuloy-tuloy na. How do you roll with the punches in life? Madaming ganyan eh. Parang for example na lang, nung nabigay yung brief na tong Drag Race, the first night, sobrang iksi nung time na mag-prepare. So every minute, every hour counts. Tapos, nataon sa first night na yon is may racket ako. Pwede ko siyang i-give up eh kasi bigger itong Drag Race eh. 'Di ba? For me sa perspective ko, iba yung changes na magagawa itong Drag Race in my life and every minute counts and lahat ng kasali for sure nagpe-prepare na. Kailangan mo lang maging professional talaga. People see that if you're professional and so dumating pa rin ako and after that performance, uwi, tsaka ako nagtrabaho. So, ganun siya. You just need to show up. Kaya kahit nitong mga nakaraang episodes ay sobrang down na ako. Hirap na ako talaga mentally. As in, to the point na kinakausap ko yung sarili ko sa harap ng mirror. Na, Vinyas, umayos ka. Lumaban ka, Vinyas. Hindi lang to para sa'yo, para din to sa pamilya mo. Kahit sobrang down na ako and mas madali bumitaw kaysa lumaban, ang sinasabi ko lang sa sarili ko ay kailangan mo lang mag-show up. Kasi baka kailangan mo itong pagdaanan para mas maging worth it yung panalo mo. Kaya sa next episode, mag-show up ako. Mag-show up ka din ha.